Talagang karapat-dapat sa tanyag na Diyos ng sugal. Long Yulong, kahanga-hanga ang iyong teknik at kawastuhan. Ginoong Long, may deal na gustong pag-usapan ng boss ko sa'yo. Sinadya niya akong ipadala para sunduin ka. Ang bantog na Long Yulong pala ay handang magtrabaho ng mabigat dito. Ito ang calling card ng boss ko. Nagretiro na ako sa buhay na iyon. Sa paglipas ng mga taon, napakaraming pamilya ang nasira na nakita ko dahil sa sugal. Mas masaya ako sa buhay ng isang ordinaryong tao. Maghanap na lang po kayo ng iba. Kung kailangan mo ito, Hindi ko kailangan. Long Yuan. Anong nangyari? Nandyan ka na pala. Yung walang hiyang Ning Ruia ay nagsugal sa Jinofang ng Haicheng at natalo ng mahigit 10 million. Ano? Nakalakip siya doon bilang piyansa. Kailangan ko siyang iligtas. Tiyaning, may ganong halaga po ba kayo? Ay, Xiaoya! Anak kong Xiaoya. Sino ka? Bakit mo dinala si Xiaoya? Huwag kang magmadali ngayon. Natalo sa show hand ang kapatid mo. Isinasangla ko lang siya para mabayaran ang utang. Magkano ang natalo niya? Hindi masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit. Kasama ang tubo, 10 milyon. Hoy, binibigyan kita hanggang ngayon para mag-ipon ng pera at dalhin dito. Tunang hindi, sa bawat minutong pagkaantala, pwedeng maging magaslaw ang mga tao ko dito. Mapipilitang tiisin ng kapatid mo ang kanyang kapalaran. Xiaoya. Tiyaning, huwag kang mag-alala. Ililigtas ko na si Xiaoya ngayon. Hindi kita maipapahamak. Hindi ko kayang pagdusahan ng ina mo. Tiyaning, mawalang bahala na po kayo. Nakalimutan mo na ba kung sino ang master ko? Talagang ligtas kong ibabalik si Xiaoya. Dunking. Okay lang, dalhin kita sa ospital. Hoy, Dunking. Dunking. Tapos na ako. Ang nangyari sa Kin, lahat yon dahil akala ko ang galing-galing ko sa sugal. Akala ko makakapag-ipon ako ng malaking pera. Sa huli ako ang nagdusa na dali ako. Dunking, huwag mong sabihin yan, tara na. Hindi. Nalugi na ako sa sugalan, pero iba ka ayuan. Huwag mong sundin ang landas ko. Tandaan mo ang mga turo ng ating guro. Dunking. Dunking. Guro Dunking, para sa pinsan ko, patawarin niyo ako, di ba? Dalhin mo ako para makita ang boss mo. Sino ka? Hindi basta-basta makikita si Kuya Kon. Narito ako para makipag-usap sa may hawak para tubusin ang isang tao. Magandang bisita. Sundan mo ako. Kuya Kon, nakikiusap ako. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Huwag mong idamay ang kapatid ko. Nakikiusap ako. Nakikiusap ako talaga. Jiao Jiao, pwede bang pakiusapan mo si Kuya Kun para sa Kin? Yaya, natural lang na bayaran ang utang. Kung hindi ko binigyan ng palugit para magbayad, ayon sa patakaran ng Jinofang, matagal ka nang ipinadala sa ibang bansa. Huwag mong pahirapan si Kuya Kun. Kuya Kun. Kuya. Xiaoya. Kuya. Bakit ka pa pumunta? Umalis ka na. Kasalanan ko lahat ito. Pasensya na. Nadamay ka. Pasensya na. Umalis ka na. Okay lang, kuya, uuwiin kita. Kuya, gusto ko lang sana maglibang nung una. Hindi ko inakalang matatalo ako ng ganito kalaki. Pasensya na at nadamay ka pa. Mabait ka, huwag kang matakot. Maniwala ka sa akin. Talagang pauuwiin kita ng ligtas ngayong araw. Sira na ako. Hindi kita pwedeng idamay. Kuya, hindi sila tao. Talagang hindi sila tao. Umalis ka na. Ngayon na. Hoy, Talaga palang naglakas loob kang pumunta sa Haicheng ng mag-isa. Long Yuan, tama ba? Hoy, iginagalang kita bilang isang lalaki.
Sa buhay ko, ang mga taong may pagpapahalaga sa katapatan at pagkakaibigan ang pinakagusto ko. Kuya Kun, alam ko ang mga patakaran. Mag-isa rin akong pumunta. Bata pa at tanga ang kapatid ko. Kung may problema, pag-usapan natin. Matalino ka. Malinaw ang patakaran ko. Pera para sa kalakal. Naintindihan mo? Hinaharangan mo ako? Huwag kang magmadali. Kung hindi ko dinala ang maletang ito, paano kita makikilala, Kuya Kun? Akala mo makakakuha ka ng tao ng walang pera? Kuya Kun, ganito na lang. Nakikita kong maraming naglalaro ng baraha dito. Mukhang interesado ako. Pwede ba akong sumali at maglaro ng ilang kamay? May lakas ng loob ka, bata. Pero ang pag-upo sa mesa sa Jinhofang ay hindi kasing simple ng paghila lang ng upuan. Kuya, huwag kang talagang makipagsugal sa kanila. Napakalalim ng tubig sa Jinhofang. Hindi mo sila matatalo. Yaya, dahil hindi magaling ang sarili mong kakayahan, huwag kang magkalat ng chismis tungkol sa lalim ng Jinhofang, okay? Sa tingin ko, mukhang may talino at kislap ang kuya mo. Baka maganda ang swerte niya. Ang patakaran sa mesa, gumamit ng katumbas na sangla or palitan ng ibang bagay tulad ng iyong kamay. Kung matalo ka, huwag mong isiping mababawi mo ito ng buo. Kuya Kun, pwede ko bang gamitin ito? Isang gintong oso. Kuya Long Yuan, malalim ang pagkakatago mo. Pero ito ay pwedeng ituring lamang bilang sangla. Bunso, ang panalo sa baraha ay hindi pwedeng umasa lamang sa swerte. Mukhang diretso ka naman. Mga mamahaling kalakal na binili sa presyo ng pamilihan, segunda mano sa 30%. Sige. Kuya, mga salbahe ang mga taong ito. Kuya, Magsalita ka pa ng isa at itatapon kita sa mga ahas sa kulungan ng manok. Ikaw muna. Paano tayo maglalaro? Show hand. Sige. Paano malalaman kung sino ang nanalo o natalo sa show hand? Sa paghahambing ba ng mataas na baraha o ng suit? Narinig ko lang dati na may naglalaro ng poker, hindi pa ako nakakapaglaro nito. Hindi ka pa nga nakakapaglaro ng show hand, baguhan ka talaga. Ang tapang mo, hindi mo alam ang mga patakaran pero nakikipaglaro ka kay Brother Kun. Hindi ka ba natatakot na mabasa ang pantalon mo sa takot kapag natalo ka? Sige na, aw. Bigyan natin ng konting muka ang baguhan para hindi sabihin ng mga tao na binubuli ng Jinhofang ang mga baguhan. Opo, Brother Kun. Sa show hand, ang ranking ng kamay ang basehan. 3 pareho ang tatalo sa straight flush ang tatalo sa flush. Mr. Long, hindi mo alam ang pinakabatayang patakaran pero nakaupo ka sa mesa? Baka matapos ka na lang na matalo ang relo mo at hindi mo pa maialis ang kapatid mo. Parang simple lang. Ano pa? 3 baraha ang makukuha ng bawat isa. Tingnan mo ang baraha mo at tumaya o pwede kang manatili ng hindi tumitingin. Sa mesa na ito, isang chip. One at sign. Yun niya, 100 ang bawat isa. Sige, simulan na natin. Umpisahan na. Bigyan muna natin siya ng konting tamis. Ikaw muna, makakapag-cut ka naman ng baraha, di ba? Kaya ko yan. Nakita ko na ang ibang gumawa noon. Oops, pasensya na yan. Namamatay na ako sa katatawa. At sabi mo pa, simple lang ang show hand, hindi mo nga maayos na makut ang mga baraha. Hindi ako masyadong naglalaro. Sige na, sige na, sige na. Titingnan ko muna ang mga baraha ko. Tataas ako ng 5. Taya. Taya rin ako. Kung gusto kong maglaro ng bulag, ngayon na, di ba? Hindi pwedeng tumingin sa mga baraha. Kung gusto mong magbulag, sige. Kung may lakas ng loob ka. E di magbubulag ako sa kamay na to. kuya,
Anong pakialam mo? Hoy, ituloy natin to. Huwag nating hayaang makialam ang babaeng yan sa laro natin. Sige na, ituloy. Isang mataas na baraha. Mataas na baraha lang din ang akin. Pares ng Reyna. Ikaw naman. Apat, lima, anim. Susunod-sunod, di ba? Nanalo ako. Wow, sobrang swerte mo. Oo, sunod-sunod ka agad ang nakuha mo. Sa ganyang kaswerteng swerte, sayang naman kung hindi lalaki ang taya. Hindi ko akalain, masaya pala ang magsugal. Sa ilang minuto lang, mas malaki ang kinita ko kaysa maghakot ng mga ladrilyo. Ulit-ulit, sa susunod na kamay, palakihin natin ang pusta. Sunod-sunod. Hahaha. Parehong kulay. Nanalo na naman ako. Tatlong magkakapareho. Hindi na mapipigilan ang swerteng to. May malakas ka bang swerte, pare? Hoy, swerte lang yan. Swerte lang ba talaga ang batang to o eksperto? Anak, ganito kabuti ang swerte mo. Hoy, swerte lang lahat yan. Swerte lang talaga. Oo, talagang himala ang swerte mo. Nabigla lang ako. Marami kang napanalunan kanina, di ba? Ha? Ay nako, sabi ko sa'yo, masyado kang nagbabasa ng libro, hindi mo pa magawa ang simpleng matematika. Sa napanalunan niya kanina pa lang, sapat na yon para kumita ang isang ordinaryong tao ng ilang taon. Long Yuan, sabihin ko sa'yo, ipinanganak kang kakain ng kanin sa mangkok na ito. Sa kapalaran mo, lahat yan ay side income. Oh, tama ka talaga. Mula ngayon, dito na ako kikita ng pang-araw-araw. Tingnan mo ako, nagbubuhat ng mga ladrilyo, laging kailangang mag-intindi sa iba at hindi pa kumikita ng malaki. Ito ang tinatawag na buhay, malaya, nakakaginhawa. Ang sarap. Mabuti, ha ha ha. Kuya, tumigil ka na habang maaga. Hindi ka na pwedeng magsugal. Umalis ka na lang. Huwag mo akong iligtas. Dapat umalis ka na ngayon din. Ay nako, ang daldal at ang ingay. Nakakainis. Umalis ka. Huwag mo akong dalhan ng malas dito. Yaya, ang laki ng utang mo kay Kuya Kun. Si Kuya Long dito ang napakabait, tinutulungan kang bayaran ng utang. Dapat talagang pasalamatan mo siya ng maayos. Kuya, hindi ka na talaga pwedeng magsugal. Hindi kita pwedeng isama sa pagkakasala ko. Ano ba yung alam mo? Kumikita ako ng malaki dito. Naiinggit ka ba sa tagumpay ko? Nakakainis talaga. Kung mag-aaway kayo, itatapon ko talaga kayo sa hukay ng ahas. Sige. Huwag mong hayaang sirain ng isang babae ang ating kasiyahan. Tara, ituloy natin. Halika na. Tamang-tama na ang timing. Panahon na. Mukhang magdadayain na sila ng mga baraha. Interesante ang mga barahang ito. Subukan ko muna. Long Yuan, hindi mo ako niloloko, di ba? Talaga bang first time mo maglaro ng show hand? Ano ba ang sinasabi mo? Ano bang alam ko? Swerte lang talaga. Tingnan mo, ang dami-dami ng chips ko, halos hindi ko na mahawakan. Tara, bilisan na natin at magsimula. Ang swerte mo nakakainggit. Sa tingin ko rin, ang swerte nakakatawa na nga. Parang may dayaan sa mga baraha, di ba? Hoy, tigilan mo ang biro. Tuloy-tuloy. Maganda ang kamay ni Brother Kun. Ang pangit ng kamay ko, tatawag na lang ako para makita. Tatawag ka pala. Kung tatawag ka, tatawag din ako. Lahat tatawag, kaya talagang tatawag din ako. Sige, tatawag ako. Ang swerte ni Brother Long Yuan ngayong gabi. Kapag hindi tumawag, parang hindi magalang sa kanya. E di isasabak ko ang buhay ko para samahan ka. Race 10 beses. Wow, Kuya Kun, mukhang maganda ang kamay mo. E di tatawagan ko na to. Call. Tama, kayong lahat tumatawag. Kung hindi ako tatawag, hindi ba ako laban sa grupo? Tara, tatawag din ako. Anong problema, Kuya Long Yuan? Takot? Di ba't kanina mo pa sinasabing maghahanap buhay ka sa sugal? Nasaan na yung tapang mo kanina? Nagsisimula pa lang to.
Bilis-bilis, huwag kang magpatumpik-tumpik. Takot? Nagbibiro ka. Pinapanood ko lang kayong tatlo, sunod-sunod ang salita, parang comedy act. Nakakatawa. Tawagan lang ba yan? Tuloy lang ang tawag ko. At doblehin ko pa ang taya mo. Kuya, ganyan din ako dati. Nung una, akala ko mananalo ako pero dakong huli, lalo akong natalo. Makinig ka sa akin. Hindi pa huli ang lahat para umalis. Huwag kang matigas ang ulo. Mauubos ka lang sa ganitong paraan. Tumahimik ka. Huwag mong sirain ang pagkakataon kong yumaman. Tara, huwag mo siyang pakinggan. Ituloy natin. May bayag ka. Sa tapang at swerte mo, mahirap di ka yumaman. Alam mo ba kung anong kamay ni Kuya Kun tapos tatawagan mo? Hindi importante kung anong kamay niya. Naniniwala ako sa kutob ko at sa swerte ko. Di ba? Mula ngayon, ikaw Long Yuan, kapatid na kita. Wala akong hinahangaan na iba, ikaw lang. Tunay kang hari ng sugal. Sa tulad ni Kuya Long, may tapang at pangunawa. Ano pang hindi mo magagawa? Tara, tatawag ako ng 30 beses pa. E di tatawag din ako. Tatawag ako, tawag. Sigurado ka bang ayaw mong tingnan ang baraha mo? Hindi titingin. Ngayon, swerte lang ang labanan. Tuloy lang ang bulag. Sigurado ka bang na-shuffle ng maayos ang baraha? Nanatangin ba ng bangkato yun kasing galing pa rin ng dati ang kamay niya? Kung hindi, bakit ang yabang-yabang? Dahil ang tapang mo, hindi na rin ako pwedeng umatras, di ba? Tayo lahat. Kaya lahat din ako. Ano na? Oras na para ipakita ang mga baraha, di ba? Mga kasama, ano sa tingin ninyo ang swerte ko ngayong araw? Swerte Timur saan kayo ang pinakamagandang nakita ko sa buong buhay ko. Oo, parang laban sa langit. Isang beses lang sa buhay makikita. Eksakto. Kaya sa tingin ko, nananatili pa rin ang swerte ko sa kamay na ito ngayong araw. Kaya magpapatuloy ako sa paglalaro ng blind at open. Tayo lahat. Blind open. Kuya, huwag! Alam mo ba ang ibig sabihin ng blind open? Ang blind open ay nangangahulugang kailangan mong ipakita ng lahat ng manlalaro na narito ang kanilang mga baraha at paghambingin ang laki ng hindi alam ang sarili mong kamay. May halaga itong multiplier na mas malaki kaysa sa kasalukuyang mga chips. Sisira ka rin sa sarili mo dito sa Jindufang. Naku, sa mesa ng baraha, ang isang galaw na nagawa ay hindi na mababawi. Kapag nag-blind open ka na, wala nang bawian. Siyempre. Tingnan mong mabuti. Straight flush. Hindi mo ako matatalo ng triple, di ba? Club flush. Hindi rin maliit ang sa akin. Pasensya na, spade flush. Isang straight flush at dalawang flush. Lahat ay medyo malalaki. Naghirap ka para sa kamay na ito, di ba? Nakita ko ang paghahalo mo ng kamay. Mukhang muntik ka ng magka-cramp. Paano nagkaroon ng spade ace sa kamay niya? Paano malinaw na dinaya ni Awo ang deck? Tatlong ace, ang pinakamalaking triple. Ang triple ay tatalo sa lahat. Imposible. Talagang imposible. Nandaya ka. Ikaw. Long Yuan, nakita mo ba ng malinaw? Ang tunay na diwa ng pag-shuffle at pagmanipula ng baraha ay hindi tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa ritmo at tempo. Ang isang eksperto ay hindi lang tumitingin sa mga kamay. Tinitingnan din nila ang mga balikat at kung saan nakatuon ang mga mata. Ang sining ng panlilin lang ay parang tubig. Kapag nalaman mo na ang sikreto, wala na itong iba pa. Pero tandaan mo, alamin mo ang sikreto pero huwag mong ibunyag. Maliban na lang kung gusto nilang mapahamak ako ng pakailanman. Ang iyong paningin at memorya ang pinakamagaling na nakita ko. Ngayon ang iyong kasanayan sa panlilin lang ay higit pa sa akin. Graduate ka na. Tandaan mo, ang bagay na ito ay isang patalim. Maaari itong makasakit ng iba at maaari ring makasakit sa sarili mo. Opo, guro. Ang iyong estudyante ay tiyak na tatandaan ang iyong mga aral. 10 sugal, 10 talo. Huwag kumilos maliban na lang kung talagang napipilitan. Matagal na akong naglalakbay sa mundo pero hindi pa ako nakakakita ng ganoong pagkakataon. Tiyak na nandaya ka. Tao, halika rito. Nandaya ka sa lugar ko, ha?
Ayon sa mga patakaran sa ilalim, tapos ka na. Hoy. Sino ang nandadaya? Sino ang nanloloko sa lamesang ito? Kailangan bang ipaliwanag ko ng malinaw? Ang dealer ay tauhan mo at lahat sa lamesang ito ay sa iyo. Sa buong kamay na ito, wala akong nahawakan at sasabihin mong nanloko ako? Yung maliit na pagkakamali mo sa pangatlong paghahati tuwing nag-shuffle ka, gusto mo bang ipakita ko sa iyo? O baka naman, kunin mo yung 3 of clubs na ibibigay mo sana sa akin mula sa kanang kamay mo at ipakita sa lahat. Bakit nasa manggas ko pa rin ang barahang ito? Hindi ba dapat ibinigay ko ito sa kanya o ibinalik? Sino ka talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang pustahan ay pustahan. Sapat na siguro ang mga chip na ito para makauwi na kami ng kapatid ko. May ganitong talento ang Jin Ho Fang. Ipadala si Liu Qing'an para asikasuhin siya. Opo. Sandali. Ginonglong, ang saya-saya ng laro. Napakaaga namang natapos. Ang manalo at umalis ay hindi sumusunod sa patakaran. Binibining Liu, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Ginonglong, patawarin mo ang aking mga walang kwentang tauhan. Long Yuan, hayaan mong ipakilala kita. Ito si Binibining Liu Qing'an. Sa mga nakaraang taon, siya ang pinakabantog na babaeng santo ng sugal sa aming Jin Ho Fang. Higit pa rito, siya ang pinakamalapit na estudyante ng nawawalang Diyos ng sugal, si Long Yulong. Tapos ka na ngayon. Kuya, kalimutan mo na yan. Umalis na tayo rito. Pangako ko, hindi na ako susugal muli. Hindi ko pwedeng isama ka sa kapahamakan. Nakikiusap ako sa'yo. Sa totoo lang, hindi na tayo makakaalis ngayon. Isang karangalan lamang. Ginonglong, sabik na sabik akong maglaro. Paano kung maglaro tayo ng ilang rounda? Parehong patakaran, show hand. Bigyan mo ako ng karangalan. Ginonglong, narinig kong mahilig kang maglaro ng nakapikit. Ganon din ako. Ngayon, hayaan mong samahan kita. ₱100,000 blind. Tumataas ako. Dagdag na 30,000 blind pa rin. Titigil na ako. Ipagpatuloy ninyo, Jilong. ₱30,000 blind. Sige. Tumataas ako. 50,000 blind pa rin. Titigil na ako. Base sa paraan niya ng pag-shuffle, hindi siya nandaya. At napakalakas ng memorya niya sa baraha, halos kayang hulaan ang karamihan sa natitirang kombinasyon. Sa mga nakaraang round ng paglalaro at pagfo-fold ng kakaiba, binubuo niya ang modelo ng lakas ng kamay ko. Ano ba yan, Jilong? May dumi ba sa mukha ko? Kaya pala sinasabi niyang closed-door disciple ko siya at hindi pa nahuhuli. Sa kasanayang ito pa lang, lampas na siya sa karamihan ng mga sugar roll. Flatter lang yan, Miss Liu. Base sa probabilidad ng mga barahang nalabas at sa estilo niya, medium pair siguro ang hawak niya. O kaya mga hiwalay na barahang pinangunahan ng Jack o Queen. Ang kamay sway 10, 8, 4 ng clubs. Mahina ang kamay ko ngayon, isaalang-alang ang pag-bluff. Mukhang hindi maganda ang kamay niya. Naghahanda siyang mag-bluff. 80 beses blind. Sige, tumaya ako. Blind pa rin. Chi along, hindi kalakihan ang kamay mo. Mas mabuting umurong ka na akin na ang pot na ito. Todo bigay si Binibining Liu. Mawawalan siya ng pantalon mamaya. Talagang urong siya. Talaga, yung aura pa lang ni Ate Liu pwedeng ikamatay niya.
Hindi kalakihan ang kamay. Nagbobolahan, sinusubukan akong takutin sa presensya. Magaling ang presensya, binibining liw. Tumatawag ako ng hindi tumitingin. Baliw siya sa pagtaya niyan. Talagang baliw. Nanga siyang tumaya. Nakita ba niya ang banyang bluff ko? Or mas malakas ba ang kamay niya kaysa sa nakala ko? Mas malaking flush or straight? G, Long, may lakas ang loob ka. Nabigo ang bluff ko, na-checkmate pa ako. Sige, panalo ka sa round din. Hindi rin naman masama ang galing mo. Ano, binibining Leo, bakit ka sumuko? Malaki ang tsansa mo. Bakit? Ganyan ka pa rin kalakas. Nagkita na ba tayo dati? Hindi ikaw. Ginoong Jin. Mafuti. Ang galing, ang galing. Hindi ko inakala na kahit si Xiao Liu ay hindi mo kalaban. Ginoong Jin. Ginoong Jin. Ayaw ko ng kahit anong chips dito sa mesa. Isang maliit na hiling lang ang meron ako. Hayaan mo akong umalis dito kasama ang aking kapatid na babae. Bakit hindi mo kunin? Matapat mong pinaghirapan niyan. Pero sa galing mong ganyan, G-Long, bakit hindi ka na lang dito sa Haicheng at magtrabaho para sa akin? Pera, katayuan, kahit babae, lahat ay para sa'yo. Bakit ka pa babalik sa pagbubuhat ng mga ladrilyo? Tama ba? Inimbestigahan mo ako. Huwag mong sabihin ganyan, bata. Nag-aalok ako sa iyo ng oportunidad. Ano? Pag-isipan mo. Paumanhin, Ginoong Jin. Magkaiba ang aming daan. Ang aking husay sa sugal ay hindi para maging kuko ng iba. Magkaibang daan, ha? Sa aking teritoryo, ako iling magsasabi kung anong daan ang tatahakin mo. Ang tangang tumatanggi sa handog ay inom ng parusa. May tao ba dyan? Samahan ninyo si G, Long, at ang magandang dalagang ito para magpahinga sandali. Pare, nakakulong tayong dalawa. Paano ka nakakatulog pa? Ako ang may kasalanan. Lahat ng ito kasalanan ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana pumunta sa Haicheng, hindi sana nakakulong sa basurang lugar na ito. Xiaoya, hindi ngayon ang oras para sisihin ang sarili. Naniniwala ako na hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Sige, pasok ka na, pumasok ka na. Malapit nang dumating si Boss Jin. Magpakabait ka. Kumusta, Ginong Long? Nagustuhan mo ba ang aking lounge? Illegal itong pagkakakulong. Walang utang sa iyo ang kapatid ko. Pakawalan mo siya. Illegal. Dito sa Haicheng, ako ang baras. Ginoong Long. Tunay nga kayong dragon na tumatawid sa ilog, pero sa aking dagat, hindi ka makakagawa ng alon. Sabihin mo na lang, ano ba ang gusto mo? Simply, hinahangaan ko ang iyong talento. Sa loob ng 3 araw, mayroon akong mataas na pustahan kasama si Boss Chow mula sa kanluran. Kailangan kitang kumatawan sa aking kasino. Kapag nanalo ka, sa iyo ang malaking bahagi. Ang kapatid mo, pwede mo rin siyang kunin. At ako mismo ang magpapaalam sa iyo. Lahat ng nakaraang sama ng loob ay mabubura na. At kung matalo ako?
Paano kung matalo ako? Kung matalo ka, ibig sabihin, nabigo ka sa inaasahan ko. Sinayang mo ang pagkakataong binigay ko. Wala na akong magagawa kundi ipagtrabaho kayo ng kapatid mo sa kasino ko habang buhay para mabayaran ang utang. Patas, di ba? Kayong mga tao, mga turista ng pag-iisip. Tumahimik ka! Huwag mong hamakin si Ginong Jin. Hoy, Tama na. ano ang mga patakaran? Ano ang laro? Matalino ka. Mahjong ng Haicheng. Magpapadala ako ng tao para ibigay sa'yo ang mga patakaran. Magpahinga ka ng mabuti dito sa 2 araw na ito. Maghanda ka para sa laban, hindi magkukulang ang pagkain at inumin. Ginoong Jin, magpahinga ng mabuti sa 2 bantay lang sa pinto na nagbabantay sa amin? Iminumungkahi kong huwag kang mag-isip ang kung ano-ano sa 2 araw na ito. Buong kasino na ito ay akin. Bawat pinto, bawat labasan, kung walang pahintulot ko, kahit langaw hindi makakalabas. Liban na lang kung makakalagpas ka sa lupa, makakadaan sa pader, or makakalipad, mas mabuting manatili ka lang dito. Kasi mo, matatalino ay tinatututong sumunod. Ang pagkapanalo mo sa laban na ito para sa akin ay pakinabang ng lahat. Huwag mong isipin ang mga walang kwentang bagay. Naiintindihan mo? Kuya, pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Tanga ako. Nagtiwala ako kay Jojo. Hindi ko napigilan ang tukso ng pagsusugal. Kasalanan ko lahat. Nadawit kita sa ganito. Kasalanan ko ito. Ako ang humila sa'yo dito. Xiaoya, hindi kasalanan mo. Ang tunay na may kasalanan ay sila. Ang mga nagtayo ng bitag, ang mga nagsamantala sa kahinaan ng tao. Ang nangyari sa'yo, malamang ang kaibigan mong si Jiao Jiao, kasabwat ng mga taong ito sa isang setup. Ang pagkakasabit kay Xiaoya, talaga bang aksidente lang? Oh, ako na ba ang target nila mula pa sa simula? Si Xiaoya lang ang panggatong para mahila ako sa laro. Xiaoya. Ligtas tayo sa mga araw na ito. Huwag kang matakot. Umuwi ka na sa kwarto mo at magpahinga. Ako na ang magsiyasat. Long, Ikaw pala. Anong kailangan mo? Long, ang dating mo ngayon ay eksakto ang matagal ko nang gustong makita. Bakit hindi mo pag-isipan ang alok ni Master Jen? Kung mananatili ka, kayamanan, katayuan, at kahit ako ay mapapasayo. Bakit ka pa babalik sa buhay na puno ng hirap? Bakit ka pa babalik sa buhay na puno ng hirap? Binibining liw, pakiusap, kumilos ka ng maayos. Wala akong oras para sa mga ganyang boring na laro. Totoo nga, hindi nagkamali ang aking paghuhusga. Matibay ka talaga sa tukso. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ka talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Hindi ngayon ang oras para maging mausisa. Mas mabuti pang isipin mo kung paano mo haharapin ang taong may codename na Volcano sa darating na invitation match pagkatapos ng 2 araw. Hindi siya katulad ni Mo Hao Kun. At hindi rin katulad ko na nakakapag-usap pa ng mga patakaran sa'yo. Sino si Volcano? Si Volcano ay mainitin ang ulo at mainit din ang estilo ng paglalaro. Gustong-gusto niyang itulak ang mga kalaban sa bingit ng pagkatalo sa mesa. Kahit na wasakin. Espesyal siyang kinuha para harapin ka.
Ingat, Ginong Long. Sandali. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Ginoong Long, mabilis ka namang nagbago ng isip? Ayaw mo bang umalis na ako? Hindi ba't sinasabi mo lang kanina na kumilos ako ng maayos? Gusto ko lang malaman kung bakit mo ako binalaan. Dahil sa kapatid ko. Gusto mo bang maglaro? Ikaw ba ang kapatid ni Dunking? Oh, Kaya pala sinabi mong ako ang amo mo. Matapos ang nangyari kay Dunking, ilang taon kitang hinanap. Hindi ko inakalang makikita kita rito. Pero bakit ka nandito? Hindi mo ba alam na lugar itong kumakain ng tao? Gusto mo bang sundan ang mga yapak ni Dunking? Tingnan mo, humanap ng pagkakataon. Isasama kita. salamat. Hindi na kailangan. Nandito ako dahil may nahanap akong ebidensya na nag-uugnay sa pagkamatay ng kapatid ko kay Master Jean sa loob. Pumasok ako para mag-ipon ng ebidensya. Gusto kong personal na ipakulong ang lahat ng nag-traffic sa kapatid ko. Pero kung ayaw mong sumali sa susunod na laban ng imbitasyon, may paraan akong makatutulong para makalayas ka. Alam ko. At ang mga blind spot ng surveillance at mga oras ng pagpalit ng gwardiya. Pwede kang... Bilisan mo, magtago ka. Kung malaman ni Master Jean na nagkikita tayo ng pribado, hindi ko maisip ang mangyayari. Sino yan? Ako to, si Liu Chengan. Pasensya na, Binibining Liu. Hindi ko alam na kayo pala ang nasa loob. Anong ginagawa ninyo sa kwarto 588? Hindi ba't 199 ang kwarto ninyo? Medyo nalasing ako ngayon. Nahihilo na ako. Mukhang maze ang lugar na ito, hindi ko na ma-distinguish, talagang hindi. Tara na. Samahan mo ako pabalik. Master Jin, na-encounter ko lang si Binibining Liu sa kwarto sa tabi ng kinukulungan ni Long Yuan. Sabi niya, naligaw siya pagkatapos uminom pero siguradong narinig ko siyang kausap si Long Yuan nang nasa pinto ako. No, nakita ng pribado si na Liu Chengan at Long Yuan. Opo, Master Jin. Tama ang narinig ko. Kaya paputahin mo agad si A-Long sa akin. Opo. Magkakilala ba sila dati? Siyempre, ang kakaibang asal ni Liu Chengan sa lamesa ng baraha at ngayon itong pribadong pagkikita, ano ba talaga ang balak nila? Ginoong Jin. Alang, lagi kitang hinahangaan sa iyong mga dayang kasanayan. Pero sayang, ang reputation mo ay laging nasa ilalim ng kay Liu Chengan. Naghihintay si A lang ng utos ni Ginoong Jin. Gusto ko. Sa loob ng 2 araw, gamitin mo lahat ng daya mong kasanayan para siguraduhing manalo si Volcano sa kampyonato. Alam kong ikaw at si Volcano Mosino ay madalas na nagtutulungan ng palihim. Ginoong Jin. Dapat ako sa Jinhao Club. Huwag kang mag-alala. Alam ko, wala ka pang nagawang pagtataksil sa Jinhao Club. It's why I'm always saying, pagkatapos nito, susuportahan kita ng lubusan, mag-oorganisa ng iba't ibang torneo para maging tanyag ka. Salamat, Ginoong Jin. Halika. Ipapakilala ko sa iyo ang mga panauhing pandangal ngayong araw. May malaking tao sa kanila.
Ang laro ngayon ay nakasalalay ang reputation ng Jinhao Club. At ang kaunting mukha na mayroon ako sa mundong ito. Ito'y hindi simpleng pagpapakilala. Ito'y maliwanag na paglalagay kay Long Yuan sa mahirap na sitwasyon. Sa tingin ko, ginagamit lang ang imbitasyong torneo bilang dahilan para subukan kung gaano katalas ang patalim na ito. Ito si Ailang. Hindi gaanong peng natanyag, mukhang bata pa, pero may tunay na galing. Ginoong Jin, bakit ganyan ang pinili mo? Kaya ba niyang harapin ang pusta? Ito si Volcano, malamang narinig mo na ang kanyang codename. Nanalo siya ng kalahati ng teritoryo para sa establishmento ni Boss Chow. Makakasaksi ka sa kanyang estilo ng paglalaro sa lalong madaling panahon. Hindi na kailangan pang ipakilala ito, Liu Qing'an. Ang iba, ang pribadong estudyante ni Long Dongyu. Kilala mo na rin siya. Panahon na, magsimula na tayo. May bagong muka sa torneong ito. Pero kasama sina Binibining Liu at si Volcano, siguradong magiging maganda ang laban. Oo, kung hindi lang ito invitational tournament, susundan ko sana si Volcano para makuha ang mga tira niya. Eddie ako at si Binibining Liu. Ang paraan mo ng pag-shuffle ay nagpapaalala sa akin sa isang lalaki ilang taon na ang nakalipas, isang taong hindi alam ang kanyang lugar. Akala niya ay hindi siya matatalo. Ano nga ba ang pangalan niya? Naalala ko na, kapangalan niya si Binibining Liu. Ano nga ba? Liu Danking. Siya, magkamukha kayo ng pag-shuffle, magkamukha ang estilo nyo. Nakakatawa, di ba? Parang matatag pero sa totoo lang ay tanga. Akala niya, dahil may konting kasanayan, ay pwede na siyang gumawa ng gusto niya. Sa huli, hindi lang siya natalo sa lahat, nawalan pa siya ng buhay. Ciao. Kumuha ka ng joker, chino mo ang tile ko. Alam mo ba, ibig sabihin nun ay 5 beses ang puntos? Master Jin, pinapayagan bang uminom ng tubig sa torneong ito, di ba? Ginoong Jin, pwede bang uminom ng tubig sa paligsahang ito? Akon bigyan mo siya ng isang basong tubig. Gaya ng inaasahan sa Jinhao Club, mainit-init pa ang tubig, sakto lang para inumin. Inaalala niya sa akin na manatiling kalmado. Dalawang tao ang nagtutulungan, isa ang naghahalo, at yung isa naman ay nagtatago ng mga tiles sa kanyang manggas at pinapalitan gamit ang kanyang kalingkingan. Nasaan ang bamboo na gusto ko? Tama ang naalala ko, nang maghalo ako, ang 3 of bamboos ay inilagay doon. Paano ito nangyari? May nalaman ba siya? Paano ito nangyari? May natuklasan ba siya? Humanap ng paraan para pakainin ito. Gusto na gusto niya talaga ang bamboo tile. Mukhang napansin din ni Qing'an. Pasensya na. Pure straight ultimate panalo na naman. Akin ang kampeonato ng invitational na ito. Wow, totoo nga ang pangalan ni Volcano. Makakuha ng pure straight sa ganito kahirap na laro. Parang himala. Mag-ingat kayo, matuto ng mga technique kay Volcano. Sigurado ka, talaga bang sayo ang tile na ito? Kung hindi ako ang kumuha, ikaw ba? Oo, kung sira ang utak mo, magpatingin ka sa doktor. Ang Jinhao Club namin ay hindi nagpapagamot ng problema sa utak. Ang invitation ngayong araw ay talagang nakapagbukas ng aking mga mata.
5 na 3 of bamboos ang lumabas sa isang set ng mahjong. Saan ang galing ang 5 3 of bamboos? Oo nga. Sa larong ito, isa lang ang nakita kong mayroon si Volcano. Baka naman 4 ang kay Long Yuan. Paumanhin, nakatago na kong isang kung dito mula pa sa simula. Paano ito nangyari? Imposible. Malinaw na. Kaya may isa pa pala dito. Kaya pala hindi matatalo si Volcano. Panalo lagi sa ganyang swerte. Kaya pala mandaraya lang pala. Nakakahiya naman. Hindi niya inakalang mahuhuli siya ni Long Yuan. Anong patunay mo na itong 3 of bamboos ang ipinangdaya ko? Oo nga, sino ba ang nakakaalam kung palihim mong pinalitan ang mga tile na itinago mo mula pa sa simula? Pinalitan ang mga tile? Pwede mong tanungin sila, nagpalit ba ako ng tile? Hindi. Tama. Hindi naman gumalaw ng kamay si Long Yuan sa buong oras na ito. Hindi tulad mo, palaging may maliliit na kilos. Oo nga, hindi tulad mo. Tuwing kukuha ka ng tile, ang kanang pinky mo ay may hindi natural na pagbaba. Sa tingin ko, para iyon sa pagpapalit ng tile. And ang nagpapalit ng tile ay dapat ikaw. Eksakto. Matagal ko nang narinig na gusto ni Ailang at Volcano na magtulungan, kaya ganito pala. Ang gulo ng mga tile mo. Wala kang pakialam kung magkano ang talo o panalo natin. Gusto mo lang na maipakita ko agad ang aking kahinaan, di ba? Sinabi ko, naparito ako hindi para manalo. Gusto ko lang iligtas ang kapatid ko at umalis. Ginoong Jin, pwede mo bang pakawalan ang kapatid ko ngayon? Sige, umalis na kayo. Magkanya-kanya na. Bago ko hayaan mong kunin ang kapatid mo, may itatanong ako sa iyo. Ano ang gusto mong itanong? Ikaw ba ay isang alagad ni Ginong Ye Long Dongyu? Hinahanap kita. Oo, tama ang hula ko. Hinahanap kita. Hinahanap mo ako? Pula nang itatag ko ang Jinhao Club, hinahanap kita. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang minamahal na alagad ng aking mabuting guro. Bilang mas nakatatanda sa iyo, paano ako hindi mag-aalaga sa iyo? Hindi ko akalain na nagtago ka. Meron kang isang mas nakatatanda, ang galing niya ay pambihira. Nasaan ang mas nakatatanda na iyon? Bakit hindi ko siya nakita? Sa kasamaang palad, masama ang ugali niya. Ang iniintindi lang ay panalo, talo at pera. Nakalimutan na ang esensya ng pagsusugal ay kontrol, hindi panloloko. Itinuro ko lang sa kanya kung paano malaman kung may nanloloko. Pero gusto niyang matuto ng mas mataas na antas ng madilim na sining para kumita ng mas maraming pera upang mapunan ang kanyang kasakiman. Naghiwalay ang aming landas, kailangan kong pakawalan siya o maasang magbabago siya. Binanggit niya talaga ako sa iyo. Yung matandang gago na yon, siguradong nag-badmouth sa akin, di ba? Sabi niya, pangit ang ugali ko. Sabi niya, sakim ako. Pero siya, ano naman? Kahit sobrang galing niya, kontento siya sa sirang-sirang bahay na mumuhay sa kahirapan. Tinanggap niya ako bilang estudyante. Tinuruan akong kumilala ng mga tile. Pero ayaw niyang turuan ako ng totoong technique para yumaman ng isang gabi lang. Sa paningin niya, tagalinis lang ako, isang walang kwentang basura. Mali ka. Hindi ayaw magturo ng master, hindi niya kaya. Anong hindi niya kayang ituro? Mga paraan lang ng pagnanakaw at pagtatago ng mga tile. Tinuruan kanya at si Liu Dangking, bakit hindi ako? Dahil tinuruan kami ni Master na kumilala ng mga tile para makita ang pandaraya, para magamit ang kasanayan para kontrolin ang sugal. Para hindi magamit ang sining na ito para manakit ng tao. At para magamit ito para protektahan ang kahulugan ng pagiging patas. Kahit na isang maliit na piraso lang ng pagiging patas sa mesa ng sugal, gusto niyang maintindihan mo na ang totoong panalo ay hindi ang pagkuha ng huling barya sa bulsa ng iba. Kundi ang pagtagumpayan ang sariling kasakiman, ang pagtagumpayan ang sariling kayabangan. Hindi teknik ang itinuro ni Master, kundi ang puso. Hindi ka natalo sa akin o kay Dangking, kundi sa sarili mong puso. Ang pusong kinain ng pagnanasa. Kalokohan. Puro kalokohan. Ang nananalo ang hari, ang natalo ay wala. Ang nananalo ang kumukuha ng lahat, yan ang tuntunin ng mundo.
Anong klaseng katangahan yang pagiging patas? Anong hustisya? Para lang yan sa mga tanga? Kung tatalagang mali ako, bakit ako ngayon ang nakatayo ng mataas? Bakit ako ang may control? Samantalang ang isa sa inyo ay patay na. At ang isa naman ay nagtatago ng pagkakakilanlan, gumagalagala parang daga. Kaya pala alam mo na ang tunay kong pagkatao? Kaya ikaw pala ang may pakana sa pagpatay sa kapatid ko? Kuya, Ang estudyante ni Long Dong-yu, ikaw ang pain ko. Akala ko totoo ka pero wala kang kilos sa loob ng ilang taon. Sa oras na susuko na ako. Dinala pa talaga sa akin ng ang tangang si Moha Okun, ang kapatid niya. Talagang pinapaboran ako ng langit. Mga gwardya, hulihin ang lahat ng ito. Gusto kong mawala magpakailanman ang sining ng matandang maestro. Kung hindi niya ibibigay sa akin, walang makakakuha nito. Kukunin ko sa iyo unti-unti ang utang sa akin ng maestro. Mali ka na naman. Ang sining na itinuro ng guro ay hindi kailanman mawawala. Dahil itinuro niya ang daan, hindi ang teknik. Ang mawawala lang ay ang kahabag-habag na kasakiman at pagnanasa sa puso mo. Kasinungalingan. Paano ako nagkakamali? Mga gwardya, bakit hindi kayo pumaparito? Mabuti, nasaan ang lahat? Kaya ikaw pala ang naglalaro. Jin Lao, sa pagpapatakbo ng Jinhao Club sa pamamagitan ng ilegal na paraan, pagpilit sa mga tao hanggang sa mamatay. At lahat ng ebidensya ng pakana laban sa kapatid ko, nandito lahat. Sapat na para mabulok ka sa bilangguan. Matatapos na ngayon ng Jinhao Club na sumisip-sip ng kaluluwa. Hinayaan mo akong lokohin? Sige, lahat tayo dito mamamatay. Hindi ako kailanman matatalo. Mabuti. Mabuti. Sa piswani isan, mabuti. As si Sailo Hindi ko inakalang kaya mong sirain ang pinakamahusay na laser bomb ng Jinhao Club. Hindi kahihiyan ang matalo sa iyo. Hindi kahihiyan. Ginang Liu, salamat sa pagbibigay ng ebidensya at tulong. Sumama ka po sa amin para sa karagdagang investigasyon. Sige, ito ang dapat kong gawin bilang kooperasyon. Salamat din sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana naipon ng mabilis ang lahat ng ebidensyang ito. kuya, nanalo ba tayo? Pwede na ba tayong umuwi? Xiaoya, tandaan mo, sa sugalan, walang tunay na nananalo. Kung hindi ka kailanman umupo sa mesa ng sugal, kung hindi ka kailanman pumasok sa Jinhao Club, hindi sana tayo naharap sa mga panganib na ito. Hindi sana tayo nagbayad ng ganoong halaga para manalo. Ang tunay na pinsala ng sugal ay pinapaniwala ka nitong makukuha mo ang lahat sa mabilisang paraan. At kadalasan, iyon ang nagpapawala sa iyo ng pinakamahalagang bagay. Kalayaan, dignidad, maging ang buhay. Ang pagiging praktikal, pag-iwas sa mga ilusyon, iyon ang katotohanan. Naintindihan ko. Kuya, hindi na ako sa sugal muli. Uwi na tayo. Tara na. Pinili ko na ang ticket mo sa eroplano. Nasa phone mo ang impormasyon. Mag-text ka sa akin pag uwi mo. Sige. Hoy kuya, ikaw at ang manugang ko, malapit na ba ang kasal? Oo, malapit na ang kasal. Sa lahat ng mga taong ito, itinago ko ang tunay kong pagkatao para makasama ang manugang ko. Balak kong bigyan siya ng sorpresa sa araw ng kasal. Siguradong dadalo ako sa kasal. Napakagaling ng kuya ko, siguradong napakaganda ng manugang ko. Sige, bilisan mo na. Sa lahat ng mga taong ito, para mabuhay ng normal kasama si Wanwan, tinalikuran ko ang pagiging tagapagmana ng pamilya. Hindi kailanman nabanggit na ako ay isang gambling god. Nagtatrabaho lang bilang front desk manager sa isang hotel, paminsan-minsan kumikita ng extra, kontentong namumuhay. Wanwan, hintayin mo ako, papakasalan na kita. Hello? Manager Long, may nangyari sa hotel. Sige, pupunta ako kaagad. May isang mag-asawang dumating sa hotel namin para maghanap ng kasiyahan. Nagli-live stream sila, gumamit ng ipinagbabawal na gamot, at tuluyang nawalan ng malay. Ngayon, kumakalat na ito online at nagdudulot ng malaking gulo. Nakakandado mula sa loob ang pinto ng kwarto. Hindi ito mabuksan ng mga tauhan natin.
Sa loob ng 10 minuto, ipapool ng PR ang mga trending topic. Bawasan ang pinsala sa opinyon ng publiko. Abisuhan agad ang kanilang mga pamilya. Opo. Hindi ba yan si Miss Sue ang nobya ng CEO? Manager Long, malapit nang dumating ang doktor. Pupunta ako sa PR department. Ikaw na ang bahala sa kanila. Manager Long. Natingnan na sila ng doktor, binigyan ng gamot, at gising na sila ngayon. Mabuti. Bumalik na kayo sa inyong mga trabaho. Opo. Wanwanen? Hindi ito totoo, di ba? Hindi ko inasahang ganun kalakas ang droga. Pero ate, nasiyahan ka ba kagabi? Huwag kang magpakabaliw sa susunod. Sayang, magiging nobya na ng iba si ate bukas. Pagkatapos mong ikasal, pwede pa ba tayong magkita ng ganito? Kahit na mag-asawa na, anong karapatan ni Long Yuan na kontrolin ang personal kong buhay? Isa lang siyang asong sumusunod sa akin, humahalik sa aking sapatos sa loob ng 5 taon. Kapag sinabi kong silangan, hindi siya maglalakad ng kalahating hakbang patungong kanluran. Ate, walang lalaking gustong magsuot ng berdeng sombrero. Ano man ang sabihin ko, dapat sundin ni Long Yuan. Bukod pa riyan, naghahanda ako ng sorpresa para sa kanya sa araw ng kasal. Papasuotin ko siya ng espesyal na collier ng aso. Ipapaalam ko sa kanya na sa buhay na ito, siya ang aso ko, ni Suan. Bukod doon, papadagdagan ko pa siya ng 1 milyon sa dote. Papaluhurin ko siya at ibigay sa akin ang pera. Bibigyan kita ng 1,000-libong dagdag pagkatapos. Salamat ate. Ito ba ang tunay mong pagkatao? Long Yuan, hayaan mong magpaliwanag ako. Kanselado na ang kasal. Long Yuan. Long Yuan. Ano pa bang meron ka? Long Yuan. Ate, mas mabuti pa kung patayin na siya para walang makapigil sa atin na magkasama. Su Wan Zhou Ming Yuan, sa buhay na ito, matutupad pa ba ang inyong hangarin? Sino yan? Ako. Long Yuan, bakit ka nandito? Narinig kong nagpapahinga ka, dumaan lang para tingnan ka. Hindi mo pa rin sinasabi kung paano mo ako nakita. Nakalimutan mo na ba kung ano ang trabaho ko? Sige. Magpahinga ka. Kailangan kong pumunta sa katabing lungsod ngayon. Hindi ako makakasama sa hapunan mo ngayong gabi. Magkita na lang tayo bukas sa kasal. Sige, mag-ingat ka. Bakit bigla siyang dumating? May nalaman ba siya? Huwag kang mag-alala. Alam niyang ugali kong magpahinga sa hotel tuwing tanghali, hindi siya maghihinala. Sige, ituloy natin, maliit kong makina. Ate, gusto mo bang talagang pakasalan yung napakaseryosong lalaking yon? Pakakasalan ko lang siya para sa allowance na binibigay niya sa akin buwan-buwan. Pagkatapos kong pakasalan siya, aso ko pa rin siya. Su Wan, paano mo nagawang pagtaksilan ang pagmamahal ko sa loob ng 5 taong ito? Bilis, bilis, puro ka bilis. Gutom na ako. Ate, 3 araw na akong hindi kumakain. Heto, kainin mo ito, kawawa ka naman. Salamat, ate. Bakit mo ibinigay sa kanya ang sinangag ko? Maniwala ka, ibabaliktad ko ang tindahan mo.
Sige, subukan mong ibaliktad. Ako ay... May 500,000 sa card na ito. Kunin mo at umalis ka na. Baliw ka ba? 500,000 para sa isang mangkok ng sinangag? Paano kung totoo? Ang taong ito, hindi ba yon yung gwapong lalaking iniligtas ko sa Haicheng? Suwan, hindi ba't isinumpa mong magiging alaga mo ako habang buhay? Kaya ipapakita ko sa iyo. Totoo bang wala nang ibang magpapakasal sa akin kundi ikaw? Hello, ako si Long Yuan. Gusto kitang anyayahan na mag-arte kasama ko bukas bilang aking nobya. Pero huwag kang mag-alala, babayaran kita ng 100,000 piso kada oras. Ayos lang ba? Kaya hindi niya ako nakilala. Pero sa ganitong paraan, pwede ko rin ba siyang hilingin na sumama sa akin pabalik sa pamilya Ye para harapin si Lolo? Sige, deal. Maligayang bati. Guifen, tingnan mo ang manugang mo, ang anak mo, napaka-perpektong magkapareho. Kapag naging lola ka na sa hinaharap, ang magiging apo mo ay talagang maganda ang itsura. Eksakto, magiging maliit na bituin na noon. Hoy Su, magkano ba ang bigay kaya na ibinigay ng manugang mo kay Wanwan? 1,000,000 ba? Narinig ko na ang anak ni Tita Wang ay nakakuha ng 1,000,000 sa bigay kaya. Ang Wanwan mo ay mas maganda at mas edukado kaysa sa anak ni Tita Wang. Dapat 2,000,000, tama ba? Napakagaling ng Wanwan ko, siguradong malaki ang bigay kaya. Pasok na kayo. Bakit wala pa rito si Long Yuan? Hindi naman siya maglalakas loob na hindi pumunta dahil bigla naming itinaas ang bigay kaya, di ba? Huwag kang mag-alala, Ma. Ilang taon na siyang nahuhumaling sa akin. Ang pinakamalaking hangarin niya ay pakasalan ako. Narinig mo kanina, kahit yung pangit na anak ni Tita Wang ay nakakuha ng 1,000,000. Dapat kahit papaano ay makakuha ka ng 2,000,000 pabalik. Kung hindi, mapapahiya ako. Hindi lang dahil papayagan ko siyang magbigay ng 2,000,000, papaluhurin ko pa siya habang nagbibigay sa akin. Ipapaalam ko sa kanya kung sino ang may hawak ng kapangyarihan sa pamilyang ito. Pero sigurado ka ba na ipagmayabang ko na ito? 5 taon na siyang tagasunod ko, isang tapat na aso. Kahit hindi niya makuha ang 2,000,000, ipagbibili niya ang lahat, kahit ang kanyang dugo para makuha ito. Relax ka lang. Maligayang bati, maligayang bati. Sagutin mo ang telepono. Galit na galit ako, walang kwenta, ni hindi makapunta ng maaga sa sariling kasal. Nandito na ang lahat ng bisita. Pumasok ka muna kasama ni Mama. Tara na. Bakit wala pa rito ang lalaking ikakasal? Oras na. Oo nga. Baka nagbago ang isip ng lalaking ikakasal sa huling sandali. Dumating na siya. Nandito na ang lalaking ikakasal. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Ang lakas ng loob mong mahuli. Napahiya ako sa harap ng napakaraming kamag-anak at kaibigan. So alam mo pala kung anong araw ngayon? Pwede kang mahuli sa sarili mong kasal? Alam mo ba kung gaano katagal naghintay sa'yo ang Wanwan namin? At ano ba yung suot mo? Ano? Hindi mo pa nga kayang tiisin to? Siyempre, hindi mo nararamdaman ang sakit hanggat hindi tumatama sa'yo. Lang? Ngayon ang araw ng kasal natin at nahuli ka? Oo nga, nahuli pa sa ganitong importanteng araw at ang dali-dali lang ng suot. Walang respeto sa pamilya ng nobya. Long Yuan, kailangan mong magpaliwanag ng malinaw kung ano ang nangyari ngayon. Pagpayag ni Wanwan na pakasalan ka ay biyaya na sa buong buhay mo. Ang tapang mong mahuli. Gusto mo ng paliwanag? Bakit hindi mo tanungin ang anak mo kung ano ang ginawa niya? Wala akong pakialam kung ano ang ginawa ng anak ko. Pero ang lakas ng loob mong mahuli ngayon, ikinahiya kami ng pamilya. Yan ang malaking pagkakamali. Magsisimula na dapat ang kasal, di ba? Sa tingin ko, dapat natin ikansela ang kasal na ito. Long Yuan, galit lang ang sinabi ni Mama. Pero ngayon ang importante nating araw, mali ang pagkahuli mo. Pero handa akong bigyan ka ng paraan.
Kwelyo ba yan? Parang katulad ng suot ng aso ko. Basta isuot mo lang itong kwelyo, mapapatawad kita sa pagiging kakaiba ng suot mo at sa pagkahuli mo ngayon. Basta isuot mo lang ang kolyar na ito, itaas ang iyong kamay at manumpa ng walang hanggang katapatan sa akin. Saka ko lang hindi ibibilang ang pagkahuli mo ngayon. May pendant na wangkay. Hindi ba ito kolyar ng aso? Kapag isinuot ito ni Long Yuan, para na rin niyang inamin na aso siya ni Suwan. Sabi mo kailangan mo akong pakasalan, 'di ba? Bilisan mo at isuot mo na. 5 taon kitang kasama. Hindi ko alam na ganito pala ang hilig mo. Anong ibig mong sabihin? Ano, gusto mo akong magsuot nito sa harap ng iba para ipagyabang ang iyong kakaibang libog? Nagagalit ka ba sa pagpapasuot lang ng kolyar ng aso? Kung pakakasalan ka ng anak ko sa hinaharap, magiging masaya kaya siya? Ang mga aso ang pinakatapat. Baka gusto lang ni Wanwan ang iyong pangako. Ito ay purong gintong kolyar na pinag-ipunan ko. Ang purong gintong kolyar para sa isang hotel room service manager na tulad mo ay higit pa sa sapat. Ano pa ang ikinagagalit mo? Eksakto. Ang anak ko ay may-ari ng beauty salon. 2 dosenang empleyado ang nasa ilalim niya. Ang kanyang taunang sahod ay 100,000. Hindi ka lugi kung maging aso mo siya. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, sa iyong mga mata, aso lang ba ako? Aso mo lang ako sa lahat ng mga taong ito para lang sa araw na ito, di ba? Handa akong pakasalan ka pa nga. Ano pa ang gusto mo? Suwan, pagsisisihan mo ito. Alam kong matagal mo nang inaasam ang araw na ito. Isinasaalang-alang ang iyong pagsisikap sa mga nakaraang taon. Pumayag na akong pakasalan ka. Pero gusto ko ng 2 milyon na bigay kaya. 1 milyon ang napagkasunduan natin dati. Nagtataas ka ng presyo sa huling sandali. Ang 1 milyon ay para sa pagpayag na pakasalan ka. Ang dagdag na milyon ngayon ay ang iyong ugali sa aming Wanwan. Maging malinaw tayo. Kung hindi mo dala ang pera, hindi mo mapapakasalan ang anak ko. Suwan, hindi ko akalain na magpapakababa ka ng ganito para sa pera. Long Yuan, hindi mo ba ako mahal? Hindi ka ba handang mamatay para sa akin? Bakit ka nag-aatubili pagdating sa bigay kaya? Mahal kita dahil iniligtas mo ako 5 taon na ang nakalilipas. Nakalimutan mo na ba ang pangako mong ginawa noon? Nangako kang iingatan mo ako magpakailanman. Ano? Gusto mong baliwalain ang iyong salita? Ngayon isusuot mo ang kolyar ng asong ito. At para sa dagdag na milyong ito, gusto kong lumuhod ka at ibigay ito sa akin ng nakadalawang kamay. Kaya ikakasal ka ba o nang huhutot ng pera? Long Yuan, tapos ka na ba? Kailangan bang makipagtawaran ka sa akin tungkol sa pera sa napaka-importanting okasyong ito ngayon? Gusto mo bang ikasal o hindi? Long Yuan, ibigay mo na lang ang pera. Kapag na-miss mo ang swerteng oras, hindi mo napakakasalan ang anak ko. Suwan, bakit hindi ka magtanong-tanong sa paligid? Sa buong kabisera, maging sa buong mundo, sino ang nagtataas ng presyo sa sarili nilang kasal? Wala. Ano naman kung ako si Suwan, ang unang gumawa? Hindi mo ba sinabi na mahal mo ako? Kung mas maraming pera ang ibigay mo, mas malalim ang pagmamahal mo, di ba? Eksakto. Ang gusto lang ng aming Wanwan ay ang iyong attitude. Itinuturing mo ang sarili mo na parang kalakal. Hindi ka ba nahihiya? Patunay lang ng pagmamahal mo ang gusto ko. Hindi mo ba naiintindihan? Bukod pa, hindi naman ganun kalaki ang 1 milyon. Kung talagang mahalaga sa'yo, maghahanap ka ng paraan para makuha mo yon para sa akin. Kahit ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian o maging ang iyong dugo. Sigurado ka bang gusto mo ito? Oo. Basta ibigay mo sa akin ang milyong ito, malalaman ng lahat ng narito na mahal mo ako. At ito ang pinakamagandang pagkakataon mo para ipakita ang iyong katapatan sa akin at sa aming pamilyang Su. Katapatan? Ampay, gusto ko nga sanang itanong sa iyo. Gaano ba katapat ang nararamdaman mo para sa akin? Anong ibig mong sabihin? Sino ang kasama mo sa kwarto sa hotel kahapon ng 3:00 ng hapon? Kung malinaw mong maipapaliwanag iyon, ako, si Long Yuan, ay buong pusong magsusuot ng iyong kolyang pang-aso. At buong pusong sasang-ayon sa bigla mong pagtaas ng dowry. May nalaman ba siya kahapon? Bakit ka biglang tahimik? Nakita mo naman kahapon, sino pa ba ang pwedeng kasama ko kundi ako? Sagutin mo nga ako, bakit may pares ng sapatos na panglalaki sa kwarto mo? Ay nako, sapatos na panglalaki? Mag-isa lang ang lalaki at babae sa isang hotel. Ano kaya ang ginagawa nila? Nagloko kaya si Suwan? Nagloloko bago pa man ang kasal, kahit sino ay... Ako iyon. Ako ang nasa hotel na iyon. Nagustuhan ko ang kapaligiran kaya nagpahinga ako doon. Ah, kaya pala. Makatwiran naman. Pero bakit sapatos na panglalaki? Anong panahon na? Malaya na tayong magdamit ngayon. Malaya akong magsuot ng sapatos na panglalaki. Anong problema doon? Narinig mo, Long Yuan? Nanay ko ang nasa kwarto sa hotel kahapon ng hapon.
Naglakas loob ka pang paghinalaan ako? Ah, 1-1. Para sa akin, parang may kakaiba kay Long Yuan. Baka may nalaman siya. Relax. Sa kanyang kalagayan, wala nang ibang magpapakasal sa kanya. Tapos ka na ba sa paggulo? Nandito ang napakaraming tao ngayon. Hindi ka ba nahihiya? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo ibibigay ang dowry, hindi kita pakakasalan. Kung hindi mo siya pakakasalan, ako ang magpapakasal sa kanya. Wow, sino yon? Ang ganda. Hindi ko pa siya nakikita dati. Dati, akala ko maganda si Suwan. Ngayon, kumpara sa kanya, hindi makakapantay si Suwan. hindi ko inaasahang gagastos siya ng ganito kalaki para suportahan ako. Pasensya na, mahal, nahuli ako. Hindi ka naman nahuli. Nagsisimula pa lang ang palabas. Long Yuan, sino siya? Mahal, ito ba ang iyong nobya? Yung pumunta sa hotel kasama ang isang binata ng gabi bago ang kasal? Hindi naman ganun kaganda. Anong kalokohan yan? Sino ang pumunta sa hotel? At si Long Yuan? Ngayon ay kasal natin. Sino siya? Bakit siya nandito? Alam kong hindi mo madaling aminin, kaya dinala ko siya. Ito si Ming Yuan. Bakit niya dinala si Ming Yuan? Ate, Ay nako, hindi ba't ito ang pamangkin ko sa nanay? Nako, kasalanan. Dinala mo na nga rito, nagsisinungaling ka pa? Long Yuan, kung may sakit ka, magpagamot ka. Ako ang magbabayad kung wala kang pera. Ngayon ang kasal natin. Maraming tao dito, hindi ka ba nahihiya? Pamangkin, ayos ka lang ba? Long Yuan, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Sa araw ng kasal natin, sinaktan mo ang pamangkin ng nanay ko? Sigurado ka bang pamangkin ng nanay mo siya? Paano ako magkakamali? Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Sige. Huwag mo na akong sisihin. Sige, ituloy natin aking munting dekuryenteng makina. ate, gusto mo bang talagang pakasalan ang nakakaburong lalaking iyon? Patayin mo yan, patayin mo na. O kakasuhan kita. Diyos ko. Kanina lang, sinabi ni Suwan at ng nanay niya na pamangkin ito sa gilid ng nanay. Tingnan mo kung ano ang nasa screen. Ganyan ba ang ginagawa ng magkakamag-anak? Suwan, hindi ko akalaing ganyan siyang klaseng tao. Nangangaliwa bago pa man ang kasal, nakakahiya. Motor na de kuryente ha? Sino ang maglalakas loob na pakasalan ang babaeng tulad niya sa hinaharap? Suwan, ngayon, ikaw ang nagtaksil sa akin. Ano ang masasabi mo? Long Yuan, hindi ganon. 5 taon na tayong magkasama. Hindi mo ba alam ang nararamdaman ko para sa iyo? Nandito na ang ebidensya sa harap mo. Paano kita paniniwalaan? Baka peke ang video na ito. Naniniwala ka ba talaga dyan? Suwan, ginagastos mo ang pera ko at may tinatago kang toy boy. Gusto mo ng pera at ng toy boy, ang sakim mo talaga. Long Yuan, siya ang nanguakit sa akin. Sinisumpa ko, kahapon lang ang unang beses. Nalito lang ako sandali. Joe Mingyon. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ito mangyayari. Magpaliwanag ka ngayon. Sinasabi mo bang pinilit ka niya? Hindi, sabi niya hindi raw magaling ang asawa niya kaya lumapit siya sa akin. Wala itong kinalaman sa akin. Wala. Minahal kita, kaya hindi kita ginalaw. At sa bibig mo, naging hindi magaling na ako. Tama ba? Long Yuan, naglalabas lang siya ng kalokohan. Magpaliwanag ka na. Ate, patawarin mo na ako. Ayaw kong magsapalaran ng buhay ko. Gusto ko lang makahanap ng nanay na mayaman para maging madali ang buhay. Sino ba ang mag-aakalang makakasalamuha ko kayong mga dakila? Ang handaan sa kasal ngayon, ang daming iskandalo, hindi na masundan. Oo, itong binatang kasama si Suwan, siguradong pera lang ang habol. Kung hindi nahuli, nakaiwas sana siya sa ilang dekadang paghihirap. Head, si Suwan ang nangakit sa akin. Wala itong kinalaman sa akin. Hanapin mo ang matandang babae. Wala talaga itong kinalaman sa akin. Suwan, ito pala ang lalaking hinanap mo. Matandang babae ang tawag sa akin. Hindi mo ba sinabing mahal mo ako?
But ikaw lang ang naniniwala doon. Ilang taon na ba ako? Ilang taon ka na? Ano bang magugustuhan ko sa'yo? Ate, gusto mo maging cougar kung hindi dahil sa allowance na binibigay mo buwan-buwan. Nakakadiri ang paghawak sa'yo. Nakakadiri. 1-1. So Juan, baliw ka. Hindi ko kayang talunin ang mga bodyguard nila pero kayong dalawa kaya ko. Sige, Joe Ming Yuan, nangahas kang lokohin ako? Kung may bayag ka, bayaran mo lahat ng perang ginastos ko sa iyo. Pera ko yon. Oh, pera mo ba yon? Sa kita ng pangit mong beauty salon, sapat lang para sa sarili mong gastos. Kung hindi dahil sa fiancé mo, saan ka kukuha ng perang ibibigay sa akin? Para maging tumpak, pera ng fiancé mo ang ginastos ko. Ang binigay niya sa akin ay pera ko, mula sa pagbili ng mga bahay at kotse hanggang sa mga custom na suit. Maging ang pera para sa kwarto sa hotel, ako ang nagbayad ng lahat. Lahat-lahat siguradong hindi bababa sa 1 milyon. Ibalik mo sa akin ang lahat ng perang iyon o maghintay ka ng subpina. Suwan, alam mo ba na ngayon ang araw ng kasal mo kay Long Yuan? Aaminin mo lang ng ganun ang nangyari sa hotel natin. Sino ang may nangyari sa'yo, kawalang hiyaan? Ang kapal ng mukha gamit ang pera ng nobyo mo para magtayo ng negosyo, kumita at mag-alaga ng kabit, pati mag-check-in sa hotel. Oo nga, kawawa naman ang groom, napasubo sa ganitong klaseng bagay. Bakit ako tinitingnan? Hindi mo ba lang sinabi sa video na maganda ang maging bata? Ngayon mo lang siya naayawan? Long Yuan, nauubusan na tayo ng oras. Hindi na kita papasuotin ng kolyar ng aso, hindi na ako hihingi ng extra na dowry. Alam kong mahal mo ako. Malapit nang magsimula ang kasal, magpakasal na tayo. Ano ang nagpapalagay sa'yo na pakakasalan ka ni Long Yuan? Sino ka ba? Anong karapatan mong makialam sa mga bagay ko at ni Long Yuan? Igalang mo si Jiksha. Long Yuan, asawa mo ako. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Ang gulo-gulo. Sa araw ng kasal mo, may ganitong nangyayari. Hindi nakapagtatakang galit si Long Yuan. Humihingi ka na ng tawad kay Long Yuan. Sobra siyang nagmamahal sa'yo, siguradong magpapatawad siya. Paano ba ginagawa mo? May dala siyang ibang babae. Bakit ako ang hihingi ng tawad? Alam na alam ni Long Yuan ang tungkol sa'yo at sa boy-toy mo. Naghanap lang siya ng babae para sadyang guluhin ka. Nasa puso pa rin niya ang pagmamahal sa'yo. Bukod pa riyan, maraming pera ang naipon ni Long Yuan sa mga nakaraang taon. Sa tingin ko, ito ang pinakamabuti. Hiwalayan na ni Wanwan ang gigulo na to. Ikaw naman, hiwalayan mo ang babaeng to at tuloy pa rin ang kasal. Sige na nga, Long Yuan, alam kong ang pinakamalaking pangarap mo ay pakasalan ako. Galit ka lang kanina. Magsisimula na ang kasal. Magpakasal na tayo agad. Miss Su, ang yabang at tiwala mo talaga. Nangaliwa ka bago pa man ang kasal, saan mo nakuha ang ideyang pakakasalan ka ni Long Yuan? Dahil iniligtas ko ang buhay niya, 5 taon na akong kasama ni Long Yuan. Anong karapatan mong punahin ang relasyon namin? Long Yuan, magsisimula na ang kasal. Baluktot ang pagpapahalaga ng buong pamilya mo. Oo, basag na basag ang pagpapahalaga kahit nangaliwa gusto pa rin pakasalan ang nobyo. Hindi mo ba alam? Kung ano ang ama, siya rin ang anak ng daga, marunong mangaliwa. Tama na, hindi ba kayo nagkamali nung mga bata pa kayo? Nagbibiro lang kami. Joe Mingyuan, saan ka pupunta? Kung naaalala ko ng tama, sinabi mong pakakasalan mo si Suwan. Sa araw na ito, saan naman pupunta ang halos nobyo? Tumigil ka dyan! Tatakas ka pa! Ngayon kung hindi mo ibabalik ang lahat ng binili ko para sa'yo, huwag ka nang umasang aalis ka. Bakit ko ibabalik? Pinaghirapan ko ang lahat ng iyan, pinagpaguran ko, pinagtalunan ko. Anong sinabi mo? Sabi ko, pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Sa dami ng mga kalokohan mo, natural lang na gumastos ka ng malaki, di ba? Nakakadiri. Anong karapatan mong tumawa? Hindi ba't suot mo rin ang lahat ng ito galing sa pera ni Long Yuan? Ang damit mo rin siguradong mahal. Hindi ako katulad mo. Mayaman na ako sa sarili ko. At mayaman pa para suportahan siya. At hindi ako maniningil ng pera dahil lang naghiwalay. Hindi ko inakalang ako, ang tagapagmana ng pamilya Long, ay susuportahan ng isang babae. Pero nakakatuwa naman. Tingnan mo siya, tapos tingnan mo sarili mo, ang kuripot mo. Kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman o estudyante, ha? At ang dami mong problema na dinala sa akin. Ang malas ko. Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Ikaw nagigolo. Kung hindi mo ibabalik ang mga gamit ko, hintayin mo ang sabina. Long Yuan? Aalis na ang groom, hindi mo ba siya hahabulin?
Long Yuan, wala na akong gusto na ngayon. Magpakasal na tayo agad. Suwan, tatanungin lang kita ng isang bagay. Minahal mo ba talaga ako? Mahalaga pa ba kung mahal kita o hindi? Pumayag akong pakasalan ka. Dapat bang masaya ka? Long Yuan, magsisimula na ang kasal. Magpakasal na tayo agad. Bakit mo naman akong gugustuhin? Isang gamit na sapatos na tulad mo. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagligtas sa'yo noon. Nang mailigtas kita, ikaw ang kumapit sa akin at nagpumilit na pakasalan ako. Nakalimutan mo na ba? Kaya pala ang kapal ng mukha ni Suwan. Siya pala ang nagligtas ng buhay ni Long Yuan. Siyempre, dahil utang na buhay, baka naman matiis niya ang kaunting pagtataksil. Noon isang araw at isang gabi kang binuhat ng wanwan namin bago nakahanap ng mga tagasagip. Dinala ka niya sa ospital. Huwag kang maging walang utang na loob. Pasinan sa reason ni aksidente. Hi, Cheng. Bakit ang dami mong tanong? Ganun pala. Nagtataka nga ako. Sa background at edukasyon ng pamilya mo, paano ka napadpad sa isang babaeng tulad niya? Kaya pala. Ano naman ang problema sa isang babaeng tulad ko? Inaapi mo lang ako dahil hindi mo siya makuha. Marami na akong nakikitang babaeng tulad mo. Eksakto. Mas maganda ang anak ko kaysa sayo. Isang babaeng tulad mo, walang dibdib, walang puwit. Malinaw na hindi maganda para magbuntis. Umaasa lang sa utang na buhay. Pero paano kung hindi ikaw ang nagligtas kay Long Yuan? Makakapangahas ka pa rin ba ng ganito? May alam ba siya? Long Yuan, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Mula sa aksidente mo hanggang sa paglabas mo sa ospital, ako ang kasama mo. Hindi peke yon. Tama. Madalas pa nga kitang pinagluto ng tinola noon. Huwag kang magpakawalang utang na loob. At saka, ipinakita mo sa publiko ang video ni Wanwan ngayon. Naisip mo ba kung paano siya haharap sa mga tao? Kung paano siya magpapakasal sa hinaharap? Sinisira mo ang buhay niya. Long Yuan, nakalimutan mo na ba ang pangako mo sa akin sa ospital? Hindi mo ako iiwan at tatakas pagkatapos mong gumaling, di ba? Huwag kang mag-alala. Sa buhay na ito, ikaw lang ang gusto ko. Long Yuan, magpakasal na tayo. Hindi na ako magloloko. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Kapag ninakaw mo ang isang bagay at matagal mo nang ginagamit, akala mo talaga ay sa'yo na. Paano kung sabihin kong ako ang nagligtas sa'yo noon? Ito, paano ito nangyari? Ikaw ang nagligtas sa akin? Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ako ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya ko, kaya hindi na ako makabalik. Pumunta ako sa mga kasino sa Haicheng. Para hindi ako matrack ng pamilya ko, sinadya kong dumaan sa mga daang bundok. Pero hindi ko inasahang makita ka, halos patay na, sa ilalim ng bangin. Hindi maganda ang mga pasilidad pang medical sa Haicheng, kaya kinailangan kong ipagamit ang helicopter ng aming driver para dalhin ka sa ospital. At dahil doon, nalantad ang lokasyon ko. Kaya ikinulong ako sa bahay ng mahigit 1 buwan. Nang tumakas ulit ako para dalawin ka, nalaman kong na-discharge ka na. Kaya pala. Kaya ninakaw ni Suwan ang pwesto ng iba. Oo, sinusubukang gamitin ang pabor na ito para pasukuin ang isang gumamit na sapatos. Kaya talagang marriage scam nga ito. Mahalaga ang 5 taon. Tumigil kayo sa kakabuladas. Ang aming Wanwan ang nagligtas kay Long Yuan. Sinasabi ng babaeng ito na siya ang nagligtas. May ebidensya ba siya? Oo, may ebidensya ka ba? Naglakas loob kang magpanggap na siya ang nagligtas sa kanya? Long Yuan. Araw-araw ako sa ospital sa loob ng 1 buwan. Paano mo buburahin ang lahat ng ginawa ko dahil lang sa ilang salita niya? Sa totoo lang, dapat na-realize ko na noon pa. Isang taong hindi marunong mag-Ingles, paano ka makakarating malapit sa Haicheng? Bukod pa, hinahabol ako noon. Kung hindi dahil sa helicopter na naghatid sa akin, kahit iligtas mo ako, madamay at mapatay ka rin. Wanwan, itigil na natin ang pagtatago. Sabihin mo na kay Long Yuan ang totoo. Nanay, hindi natin pwedeng sabihin sa kanya. Kung sasabihin mo, ikaw naman... Kumpara sa konting hiya ni nanay, mas importante ang usapin mo. Long Yuan, totoo na sinagip ka ng helicopter pero hindi siya ang sumagip sa'yo, ako. Tinawagan ko ang aking kapatid sa labas at nagmakaawa akong tulungan ka. Ang kapatid ko ang punong driver ng pamilyang Ye sa Cabecera. Kung hindi ka naniniwala, pwede ko siyang tawagan ngayon din. Sino ang naghahanap sa akin? Ito ay galing sa pamilyang Ye ng Cabecera. Ang pamilyang pangalawa lamang sa pamilyang Long. Siguro malaki ang kinikita. Ang punong driver ng helicopter ng pamilyang Ye ay hindi lang ordinaryong relasyon sa kanila. Hindi masusukat sa pera lang.
Kuya, Ang lalaking ito, parang familiar. Ikaw pala ang lalaking pakakasalan ng kapatid ko ngayon. Tapos na ba ang kasal? Bakit kayong lahat nakatayo dito? Kuya, naaalala mo ba noong mga nakaraang taon, sinabi ko sa'yo na pumunta ka sa Haicheng para magligtas ng isang tao? Ano? Siya yung sinabi kong iligtas mo gamit ang helicopter. Siya ang lalaking pakakasalan ko. Kuya, anong nangyari? Ang mamahalang relos na yon. Hindi ba't ito yung taong iniligtas ng ating binibini sa Haicheng? Dinala ko siya sa ospital. Sige, alis na tayo. Totoo ba ang sinabi niya? Istabo. Susuguang, sigurado ka ba? Siyempre na. Binibini. Kuya, tulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Sinabi lang niya na siya ang nagligtas ng buhay ni Long Yuan. Binibini, ano ang ginagawa mo rito? Kaya pala galing sa pamilyang Yi. Kuya, bakit ang galang mo sa kanya? Bilisan mo, turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Kuya. Tumahimik ka. Gusto mo ba akong mamatay? Hinampas mo ako? Ano ang ginagawa mo? Kapatid mo siya. Isang anak lang ng kabit. Kung wala siyang ilang beauty salon sa labas, hindi siya karapat-dapat na tawagin akong kuya. Bini-bini. Hinampas ko na siya. Huwag kang magalit. Wala itong kinalaman sa akin. Ngayon ko lang nalaman. Binibini, binibini, binibini. Ikaw? Oo, ako. Ako si Ye Jixiya, tagapagmana ng pamilyang Ye sa Kabisera at ang nagligtas kay Long Yuan sa bangin. Paano ito nangyari? Ang laki ng pagkakataon. Tapos na ang lahat. Long Yuan, ako. Noong ginaya mo ako, hindi mo ba naisip na may araw na lalabas ang katotohanan? Alam kong marami kang maliliit na depekto. Pero hindi ko inakalang patuloy kang magpapabago ng pag-unawa ko. Sa huli, pati ang pagkikita natin ay gawa-gawa mo lang pala. Ano pa sa'yo ang karapat-dapat sa tiwala ko? Ako ang nagplano? Dahil sakim at mapagmalaki ka. Noon suot-suot mo ang relong milyon-milyon ang halaga. Akala ko mayaman kang binata. Manager ka lang pala sa front desk ng hotel. Hindi mo ako masisisi. Dahil mapagmalaki ka, ikaw ang may kasalanan nito. Payo ko, pakasalan mo ako ng tapat. Kung hindi sa kalagayan mo, huwag kang umasang magkakagusto sa'yo ang dalagang iyon. Bagamat nagkamali ako at nakilala ang maling tao, hindi naman mali ang direksyon ko. Binibining Ye, bibigyan mo ba ako ng pagkakataong manatili sa tabi mo? Oh. Tutol ako. Tutol ako. Lolo, bakit nandito ka? Kung hindi ako dumating, maagaw ka na ng isang mahirap na lalaki. Medyo guwapo, kaya nga gusto ka ni Jixiya. Ikaw siguro si Lolo Ye, ang lolo ni Jixiya. Kahit paano ka magturo sa iyong apo sa pang-araw-araw. Ngayon sa kasal ng manugang ko at ng anak ko. Nagdala pa siya ng tao para guluhin ito at ipinangako pa ang sarili sa manugang ko. Oo. Bagamat si Suwan ang unang nandaya, mali rin naman ang ginawa ni na Long Yuan at ng dalaga mula sa pamilya Ye. Ano naman ang mali doon? Ikaw mismo ang nagsabi si Suwan ang unang nandaya. Di ba pwedeng humanap ng iba ang lalaki? Lolo Ye, pwede kong ipaliwanag sa inyo. Lolo Ye. Sige, hindi mo na kailangang magsalita pa. Kung anong klaseng tao ka, nakikita ko agad. Lolo Ye, ako. Tama na, ayokong marinig ang tungkol sa magulong nakaraan mo. Kung wala kang delikadesa, hindi ako mag-aatubiling paalisin ka. Tutol ako sa kasal ninyo ni Jixiya, hindi dahil sa mga nakaraang relasyon mo, kundi dahil hindi kayo magkapantay sa lipunan. Ang pamilya namin na Ye ay mahigpit yan. Kaya ang kasal ninyo ni Jixiya ay isang bagay na hindi ko talaga mapapayagan. Lolo. Huwag mo nang subukang mag-cute, hindi pa nga lang napag-uusapan ang ugali niya. Ang pagkakaiba pa lang ng pinagmulan at paniniwala ninyo, pag nag-asawa na kayo, mag-aaway kayo ng walang tigil. Isang mahal na apo lang ang meron si Lolo. Noong mga nakaraang taon, para kang isang ligaw na kuneho, laging sumisigaw na gusto mong maranasan ang lahat ng lasa ng buhay. Araw-araw ay nababahala ang puso ko para sa iyo. Kung sa hinaharap ay mag-aasawa ka ng hindi angkop na lalaki. Paano makakapanatag ang puso ko bago ako mawala sa mundong ito? Nako Lolo, hindi siya ganong klaseng tao. Lolo Ye, tama ang inyong pag-aalala.
Pero mapanatag kayo, para sa akin si Jixia ay hindi lang isang kasintahan o partner. Siya rin ang nagligtas sa buhay ko. Ako, si Long Yuan, ay hindi isang taong walang utang na loob. Alam kong mabuti kung ano ang dapat gawin. Maganda nga ang itsura mo at magaling kang magsalita. Gawin siyang kasal ninyo ni Jixia ay isang bagay na hindi ko talaga mapapayagan. Paano kung sabihin kong ako ang tagapagmana ng pamilyang Long? Papayag ka na ba sa kasal namin ni Jixia? Paano kung sabihin kong ako ang tagapagmana ng pamilya Long? Sa kakarapat dapat na ba akong pakasalan ang tagapagmana ng pamilya Ye? Diyos ko, kung si Long Yuan nga ang tagapagmana ng pamilya Long, hindi ba pagsisisihan ni Suwan to hanggang sa mamatay? Parang palabas lang sa totoong buhay, di ba? Ito, siya nga ba talaga ang tagapagmana ng pamilya Long? Imposible. Totoo nga. Ito ay galing sa pamilya Long. Maraming taon nang nawawala ang binata ng pamilya Long. May chismis sa mga grupo na ang binata ng pamilya Long ay ang kilalang santo ng sugal ng Haicheng. Ikaw? Oo. Ako rin yon. Ano, santo ng sugal? Ibig sabihin panalo siya palagi? Kahit hindi siya ang binata ng pamilya Long, sa ganoong kakayahan, komportable na siyang mamuhay habang buhay. Hindi ba sobrang tanga ni Suwan? Iwanan ang ganoong kamanghamanghang asawa para sa isang duwag na batang lalaki. Hindi. Nagsisinungaling siya. Bakit mo nasabing nagsisinungaling siya? Dahil kung siya nga talaga ang tagapagmana ng pamilya Long, bakit siya magtatrabaho bilang front desk manager sa isang mumurahing hotel na ito? At sinabi niyang siya ang santo ng sugal. Kung totoo yon, bakit niya hindi man lang sinubukan magsugal mula nang magkasama tayo? Sino ang magrereklamo sa sobrang kita? Itinago ko ang pagkatao ko para mamuhay ng pangkaraniwan kasama ka dahil natatakot ako na ang pagkatao ko ay magdulot sa iyo ng hindi kinakailangang problema. Pero hindi ko inakala na napakamaterialista mo pala. Hindi ako naniniwala na ang isang dating hari ng sugalan ay biglang titigil sa pagsusugal. Kaya peke ang pagkatao mo. Sa tingin ko, gusto mo lang akong iwan at umakyat sa hagdan ng lipunan ng pamilya Ye. Long Yuan, hindi mo naman kailangang sabihin yon. Dahil ang mahalaga sa akin ay hindi ang identidad mo o ang pera mo. Ang mahalaga sa akin ay ikaw bilang tao. Jixia, maniwala ka sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinabi ko. Lolo, masyado lang na-excite si Long Yuan kaya nagyabang. Huwag mo na lang siyang pansinin. Jixia, talagang hindi ako nagyayabang. Lolo, ganito na lang. Ano ang kailangan kong gawin para mapatunayan ang identidad ko? Dahil kay Jixia, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung makakapagpakita ka ng 1 bilyong pisong bigay kaya sa loob ng 3 minuto, hindi na ako makikialam sa mga bagay-bagay ninyong dalawa ni Jixia. Pagkatapos ninyong ikasal, gagamitin ko rin ang buong lakas ng pamilya Ye para suportahan ang lahat ng negosyo mo. Kung hindi mo kaya, huwag kang magalit kung paghihiwalayin ko kayong dalawa. Kaya nga kaya talaga ni Long Yuan? Naiinggit ako kay Long Yuan. Anong ikaiinggit doon? Sa buong kabisera, iilan lang ang kayang magpakita ng 1 bilyon. Kapag naipakita niya yon, dadami ng 10 beses ang yaman niya. Deal usapan na iyan. Maniwala ka sa akin, hindi kita bibiguin. Long Yuan, magyabang ka lang. Kapag hindi mo maipakita, babalik ka lang sa akin ng sunod-sunuran. Hello Tito Shu. Tulungan mo akong maghanda ng bigay kayang nagkakahalaga ng 10 bilyong piso at 8 pambihirang kayamanan. Ihatid mo ang mga ito sa Capital Grand Hotel sa loob ng 3 minuto. Kailangan kong mag-propose. Jixia, Lolo, naayos ko na. Sandali lang po. Ikaw, ang yabang mo. Bigay kayang 10 bilyong piso? Isang halagang hindi kayang gawin kahit ng aming pamilyang Ye. Lolo, sa tingin ko, karapat dapat si Jixia at ang pamilyang Ye. Pagkatapos kong pakasalan si Jixia, mas giginhawa rin ang pamilyang Ye. Long Yuan, okay lang kung hindi mo kayang gawin. Ako na ang bahala kay Lolo. Binibining Ye, hindi mo na kailangang kumbinsihin pa siya. Umaabot na sa langit ang kayabangan niya. Hindi pa yan bababa sa matagal. Nagsasabi ng bigay kayang 10 bilyong piso, 8 pambihirang kayamanan. Sa totoo lang, paano mo nagustuhan ang isang walang kwentang lalaking tulad niya? Oo, ang laki-laki ng halaga. Sabi ng basta-basta. Oh, akala mo pera-perahan lang. Hindi ko akalain na ganyan pala kalaki ang kayabangan ni Long Yuan. Matandang Ye, hindi na kailangang hayaang makipag-ugnayan ang apo ninyo sa mga taong ito ng matagal. Kilala ko ang mayordomo ng pamilyang Long, gusto ko sanang sabihin kanina pa. Pero nakita kong abala kayo, hindi ako makasingit. Ikaw ang manager ng Capital Grand Hotel. Kung gayon, mas marami kang alam kaysa sa amin. Tawagan mo na agad yung mayordomo. Tama. Gusto kong makita kung itong asong naglingkod sa bahay namin ng ilang taon ay tunay na tagapagmana ng pamilyang Long.
Halo? Hoy, Butler Long? Ako ito, ang manager ng Capital Grand Hotel. Ganito kasi. May isang tao sa aming hotel na nagsasabing siya ang binatang Panginoon ng pamilya Long. Hindi ko alam kung totoo. Gusto mo bang pumunta rito? Ano, may nagpapanggap na binatang Panginoon namin? Alam ng lahat sa kabisera na nawawala ang binatang Panginoon namin sa loob ng maraming taon. Sino ang may lakas ng loob na magpanggap na binatang Panginoon namin? Hintayin mo ako. Parating na ako para asikasuhin siya. Sige, hihintayin kita. Diba? Sabi ko sa'yo, peke siya. Ang kasalanan ng pagpapanggap bilang binatang Panginoon ng pamilya Long ay maaaring maliit o malaki. Di mo ba narinig ang tono ni Master Long kanina? Malamang hindi ito magiging maliit na usapin. Nakasakit si Long Yuan sa pamilya Long. Malamang tapos na siya. Binatang Panginoon, nahanda ko na ang lahat ng hiniling mo. Nasa daan na, sandali lang po. Baka pwede na nating kalimutan to. Ipapaliwanag ko kay Lolo. Huwag kang mag-alala. Jixia, di ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Sige. Sino ang may lakas ng loob na magpanggap na binatang Panginoon namin? Ito ang Butler, ang pinakamayamang pamilya sa kabisera. Tingnan mo ang dating ang galing. Oo, kung hindi mo alam, akala mo siya ang amo ng isang dakilang pamilya. Ay, nako. Master Long, ikaw mismo ang dumating para sa bagay na ito. Siyempre naman, malaking bagay ang pagpapanggap sa ating binatang Panginoon. Gusto kong makita ng personal. Sino ang may lakas ng loob na magpanggap sa ating binatang Panginoon? Siya. Sabi niya, siya ang tagapagmana ng pamilyang Long. Bata, ikaw pala ang nagpapanggap sa ating binatang Panginoon? Nagpapanggap? Ako ang tunay. Sinasabi mong nagpapanggap ako? Anong ebidensya ang meron ka bilang butler ng pamilyang Long para patunayan iyan? Dahil ang apelyido ko ay Long. At suot ko ang singsing na ito na personal na ibinigay sa akin ng ating binatang Panginoon. Nagkakahalaga ng 100 milyon. Ang singsing na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon, kaya pala ang ganda ng itsura. Hindi mo ba narinig? Ibinigay iyan ng binatang Panginoon ng pamilyang Long. Ang 100 milyon ay wala lang sa binatang Panginoon ng pamilyang Long. Nagpapanggap si Long Yuan sa harap ng tunay na may-ari. Tapos na siya ngayon. Sinasabi mong ang mumurahing singsing na iyan ay nagkakahalaga ng 100 milyon? Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang ibig kong sabihin? Sinasabi mo bang peke ang ibinigay ng young master ng pamilyang Long? Ang kapal ng mukha mo. Ang totoong young master ng pamilyang Long ay hindi magiging bulag para gastusan ng 100 milyon ang ganitong mumurahing basura. Sino ka ba? Ano ang karapatan mo para sabihing peke ito? Kaya, Ginong Long, ang ibig mong sabihin ay peke itong si Long Yuan? Hindi ba halata, tanga? Ginong Long, kumalma po kayo. Hindi naman ito sulit sa peking ito. Lolo, hindi ganon si Long Yuan. Bukod pa, mukhang mura talaga ang singsing na yon. Hindi tulad ng jade na ganon ang kalidad. Medyo mura nga ang itsura ng singsing. Pero baka iyon nga ang dahilan kung bakit ibinigay ng young master ang singsing na ito sa isang butler. Lolo. Sige na, Jixia, tumigil ka na. Sumama ka na sa lolo. Lolo Ye, hindi pa tapos ang napagkasunduang oras. Magandang araw, binata. Tito Shu, matagal na tayong hindi nagkita. Pero hindi ngayon ang oras para magkwentuhan. Pagkatapos nito, babalik ako sa pamilya Long kasama mo. Ngayon, pakita mo nga ang mga regalong ito kina Jixia at Lolo Yi para tingnan nila. Oh, ang tinutayang muna tray ay may card. Ito ang 10 bilyong pisong regalo. Ang pangalawang tray ay may 1,000 taong ginseng, special na handog para sa inyo. Ang pangatlong tray ay isang pasalubong mula sa aming amo para kay Binibining Yi, ang puso ng karagatan. Ang puso ng karagatan? Hindi ba iisa lang yun sa buong mundo? Long Yuan, paano ito nangyari? Peke siguro ang mga ito, di ba? Hindi ito totoo, di ba? Sabi mo peke siya. Paano makakapagdala ng mga ganito ang isang peke? Peke, syempre peke ang dala niya. Hindi ko akalain na magpapanggap ka pa bilang aming binata. Nag-hire ka pa ng mga artista na mukhang presentable
nagdadala ng mga produktong galing Yiwu para magyabang. Sino ka? Si Long Bingshan ito, ang butler ng pamilya Long, ang pinakamayaman sa kabisera. Ikaw ang butler ng pamilya Long? Sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Kunin mo na ang mamagmumurahing gamit mo at ang mga artista mo at umalis ka na. Tito Shu, pakiusap anyayahan mo ang master ng pag-a-appraise ng Antigo. Sige. Makatotohanan naman ang mga artista na hinire mo. Hindi ko lang alam kung magaling din ang mga susunod na artista. Long Yuan, makinig ka sa payo ko. Dito na tayo tumigil. Sa halagang ito, mas mabuti pang bumili ka na lang ng bagong bag para kay Wanwan. Bakit ka pa nag-aaksaya? Hindi ba ito si Master Chin ang nangungunang eksperto sa mundo ng Antigo? At may formal siyang position. Young Master Long, nakita na naman tayo. Noong huli tayong nagkita, ay nang i-donate mo ang plain silk gauze robe sa museo. Ilang taon na ang nakalipas. Nag-abala ako sa iyo ngayon para mag-appraise ng ilang regalo para sa akin. Itong talunan na ito. Hindi naman talaga siya ang young master ng pamilya Long, ano? Nga kabigan, tapos ko na ang pag-appraise. Lahat ng nasa tray ay tunay. Young Master Long, may mga dapat asikasuhin pa ako. Aalis na ako. Si Long Yuan nga pala ang tunay na young master ng pamilya Long. Mukhang si Suwan ay nagpalit ng pakwan para sa butil ng linga. Oo, kung ako yon, puno na ako ng pagsisisi. Tingnan mo, ang ganda-ganda. Yan ay hindi namin kayang kitain ng mga ordinaryong tao sa loob ng 2 dosenang buhay. Lolo, payagan mo na ba ang kasal ko kay Jixia ngayon? Lolo, pwede na bang pumayag ka sa pagpapakasal ko kay Jixia? Long Yuan, hindi mo siya maaaring pakasalan. Akin ka dapat pakasalan mo ako, si Suwan. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa na ikaw ang tagapagmana ng pamilya Long? Hindi sana ako gumawa ng napakaraming kalokohan. Patawarin mo na ako, okay? Patawarin mo ako. Long Yuan. Mga gwardya, isara ang lahat ng industriya sa pangalan ni Suwan. Long Yuan, hindi mo ito magagawa sa akin. At ikaw, itong impostor. Mga gwardya, dalhin ninyo siya sa presinto. Binatang Long, kahabagan po. Sige, Jixia Lolo. Ngayon, wala nang makakaabala sa atin. Jixia, maaari mo na bang pakasalan ako ngayon? Sandali lang. Hello, Tita Ning. Ayuan, may masamang nangyari. Nagsugal si Xiaoya at may utang siya. Hinuli siya sa Haicheng. Ano? Anong ka nangyari? Jixia, maaari mo ba akong hintayin ng ilang araw? May urgent akong aasikasuhin ngayon. Hintayin mo ako. Babalik talaga ako para pakasalan ka. Binatang Ginoo, saan ka pupunta? Binatang Ginoo.